Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Rompino JR, shoutout kay Jay Ilacas. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa pangunahing bulwagan, pinangunahan ni Sun Yangzeng ang nakatatandang Yanli ng PIC 234. Nang makita ang 10 milyong sundalo na lumilipad patungo sa PIC 234, biglang nanikip ang kanyang puso at kumunat ang kanyang mga kilay. Gusto lang bumalik. Sa oras na ito, pinangunahan ni Ye Guocheng ang isang grupo ng mga tao na dahan-daang lumipad. Nandito na ang commander ng university natin. You are not welcome. San ka pupunta? Sa malamig na ngiti, dahan-daang bumagsak si Ye Guocheng sa harap ng Sanyong. Ngayong sumali ka na sa Medicine God Pavilion, dapat kang kumilos ayon sa mga patakaran ng Medicine God Pavilion. Hindi mo pa ba nakikita ang seremonya ng pagluhod? Malamig na sabi ni Huyan. Nang marinig ito, nagkatinginan ang 34 na tao. Ang malamig na boses ni Lin Mengshi ay kumuyam ang kanyang mga ngipin, mula sa henerasyon. Lahat tayo ay kanyang tiyuhin at pinuno, gusto nating lumuhad para sa kanya. Kakayanin ba niya ito? Panipi, hayaan ang nakatatandang henerasyon ay lumuhad sa nakababatang henerasyon, na kung ano ang etiquette, ay malinaw na nakakainsulto sa 4 na tao. Pasan yung pinigilan si Lin Mengsi sa pagmamadali at yumoko para lumuhad. Kuya Marshall kuya, hindi mo kaya. Paano lumuhad ang matanda? Kung lalabas, nasaan ang mukha mo? Malamig na sabi ni Lin Meng sa gabi. Oo, Kuya Marshall brother, imposible talaga. Nagmadali ding magsalita si Elder 23. May bakas ng mali siya sa mga mata ni Ye Guocheng, at tumingin siya sa lumang lason, parang nakailangan mong ay tanyag ang agham sa kanila. Napakahalaga na igalang ang iyong mga nakatataas sa Yaoshen Pavilion. Sa sumunod na segundo, ilang mga disipulo na nakatayo sa gilid ng bulwagan ang biglang nagbago ang kanilang mga ulo. Para sa kapakanan ng aking mga matatanda, papatayin ko ang ilang mga manok para sa inyo mga unggoy, ngunit kung hindi mo naiintindihan, hindi kita matutulungan, sabi ni Ye Guocheng na may malamig na ngiti. Nang makita ang mga walang ulong katawan ng ilang disipulo, nagulat at nagalit si Sanyong at ang 4. Kumuyam ang ngipin ni Lin Mengsi at galit na sinabi, Ye Guocheng, alam mo rin na kami ay iyong mga nakatatanda. Kung gusto mong lumuhad tayo, hindi ka ba natatakot sa kulog at kidlat? Biglang hinampas ni Ye Guocheng ang isang mabigat na pamaypay sa mukha ni Lin Mengsi at sinabi, Lin Mengsi, sino ka ba talaga? Nirerespeto kita noon dahil akala ko ikaw ang magiging biyenan ko, ngayon. Sa tingin mo may pakialam ako. 12 lason ang matandang lalaki. Oo, hulihin mo si Chen Shuang para sa akin. Ngayon, sisirain ko si Chen Shuang sa harap ng mga nihilists mo. Galit na tunog ng inumin, ikaw Guocheng malaswang ngiti na nakatingin kay Lin Mengsi, mabango 38, ngayon mura ka, tingnan mo ng mabuti, ang iyong anak na babae ay kung paano sa aking sakit at kaligayahan. Oo 12 lason lumang malamig na boses ng isang ngiti, lahat ng brush ng turn ikot sa paglalakad. Galit na tinitigan ni Lin Mengsi si Ye Guocheng. Kung makakain ng mga tao ang kanyang mga mata, maaari pa niyang lunukan kaagad si Ye Guocheng. Nakaluhod ka. Sa oras na ito, tumutunog si Sanyong,
lumuhad at binati ang tatlong nakababatang martial brothers at sisters para sabay na lumuhad. Then, he smiles awkwardly. Nakilala ko na si Commander Yeda, Sanyong. Nagkatinginan ang 2 at 3 at bamantong hininga. Paano nila aasahan na ganito ang pakikitungo ni Ye Gucheng sa kanila? Ngunit umiling-iling, hinailan niya si Lin Mengzi, na lubhang nag-aatubili, upang lumuhad ng dahan-dahan. Haha, haha, Sanyong. Ang pinuno ng Nile Izmo. Hahahaha, malamig na tumawa si Ye Gucheng at pumunta sa upuan ng pinuno sa pangunahing bulwagan na mayabang na hakbang. Tinapik niya ang upuan ng may kasiyahan. Ilang sandali, ang kanyang vanity ay lubhang nasiyahan si Nguyen at ang iba pa. Natural na napahiya ang mga kalaban nila. Tumayo na si Ye Gucheng Daan, Commander, kalayaang magtanong, ngayon lang ako nakakita ng maraming sundalo na lumilipad patungo sa direksyon ng 234 na pik. Hindi ko alam. Kung gusto nilang magpahinga, maraming bakanteng bahay sa likod ng pangunahing bulwagan. Tumayo si Sanyong at maingat na tinanong kung ano ang kanilang ikinababahala. Nakangiting nagmuni-muni si Ye Gucheng, paano? Kailangan bang ipaliwanag sa iyo ng commander ng ating universidad na, gayunpaman, ang Nile Izmo ang nasasakupan ko kung tutuusin, ang mahirap na paraan ni Sanyong. Ay, oo, bueno, mula ngayon, si Mr. Nguyen ay opisyal nang hahabulin ang iyong klase at magiging pinuno ng Nile Izmo. Ikaw ay matanda na at dapat nang magretiro, mahinahong sabi ni Ye Gucheng. Ito, 3 yang gileng. Ye Gucheng, huwag kang masyadong lumayo. Lumuhad na tayo. Gusto mo bang tumama sa ilong mo? Ang posisyon ng pinuno ng Nile Izmo ay palaging napagdesisyonan ng pinuno. Kailan ka mamumuno? Lin Mengzi at 2-3 pik na elder biglang apurahang boses galit na paraan. Bang! Biglang ipinalakpak ni Ye Gucheng ang kanyang galit na palad sa upuan ng punong guro, kinagat ang kanyang mga ngipin at sinabi sa malamig na boses, sirang posisyon lang ito ng punong guro ng Nile Izmo. Ang sinasabi ko ay ang gusto ko. Bueno. Dahil sinabi mo na ang posisyon ng pinuno ay napagpasyahan ng pinuno, Sanyong, hinihiling ko sa iyo, sinabi kong kumain ka ng dumi, huwag kang maglakas loob na pumunta. Sa ilan pang ingay, ilang Nihiles na disipulo na nanginginig sa itaas ng bulwagan ay biglang pinatay ni Nguyen. Biglang nagalit si Lin Mengzi. Nang magsisimula na siya, narinig niya ang malamig na boses ni Nguyen at nakangiting sinabi, subukan mong ilipat ito. Hinawakan ni Sanyong si Lin Mengzi nang nagmamadali at nahihirapang umiling sa kanya. Sa oras na ito, nakikipaglaban siya kay Ye Gucheng at sa iba pa. Malinaw, wala silang magandang prutas na makakain. Dadalhin lamang nila ang Nile Izmo sa pagkawasak at hindi mabilang na mga alagad ang mawawalan ng buhay. Matapos hikayatin si Lin Mengzi, sinabi ni Sanyong, hindi ako nang ahas na makinig sa utos ni Commander Ye. Hindi na kailangan ng tae. Kainin mo ta. Sa gayon, itinaas ni Ye Gucheng ang kanyang nag-iisang paa at inihayag ang kanyang talampakan. Nang makita ang aksyon ni Ye Gucheng, hindi banggitin si Lin Mengzi, kahit na ang elder ng Ursen Feng ay hindi mapigilan sa oras na ito. Ye Gucheng, mabait kaming sumama sa iyo. Ganyan ba ang ginawa mo sa amin? Oo, wag ka masyadong lalayo. Malaking bagay. Sa oras na ito, 2 o 3 lumang mukha pulang tainga pula, medyo galit, sa puso din ay hindi maaaring makatulong ngunit simulan para sa kanilang mga desisyon at ilang panghihinayang. Tumahimik 3 walang hanggan malamig na boses, isang inumin, isang pagngangalit ng mga ngipin, tumingin kay Ye Gucheng, dinilaan ko. Dahil doon, humakbang si Sanyong patungo kay Ye Gucheng. Sino ang nagsabi sa iyong maglakad dito? Ano ang iyong pagkakakilanlan? Kwalipikado ka bang tumayo sa harapan ko? Biglang malamig na sumigaw si Ye Gucheng. Nagnganga si Sanyong at mariing lumuhad. Pagkatapos, dahan-dahan siyang umakyat patungo kay Ye Gucheng. Nang umakyat sila sa paanan ni Ye Gucheng, ibinaling ni Kuya Ursen at Lin Mengzi ang kanilang mga ulo sa isang tabi. Si Sanyong ang kanilang si Kuya Marshall at ang simbolo ng Nile Izmo. Paanong hindi sila malungkot kung ganito rin ang kahihiyan ni Sanyong sa panahong ito? May pagpipilian. Para sa kapakanan ng lahat ng mga nakatataas at nakabababang mga alagad ng Nile Izmo, nararamdaman ni Sanyong na karapat-dapat itong dalhin ang kahihiyan. Sa sandaling ipinikit niya ang kanyang mga mata,
Ang bibig ni Sanyong ay hindi. Itinatago ang kanyang kalungkutan na may luha sa kanyang mga mata, umungol. Din si Elder Urson Feng, mahirap na tinakpan. Panipi, ha 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 ha. Help laughing sa kanilang mga mata, ang pakiramdam ng Marshall Brothers ay kasing gan ng tsaa, o kaunti. Ngunit sino ba ang nagtulak kay Sanyong tumanggi na makinig sa kanila sa lahat ng oras? Kung matagal na siyang nagtatangi sa kanila, hindi na mapapahiya si Sanyong. Kaya naman hiniling ni Sanyong ang lahat. Pagkatapos tumawa, sinipa ni Ye Gotcheng si Sanyong sa dibdib at diretsyong ibinagsak ito sa lupa. Matanda, ngayon alam ko na ang solong ni Lao Su ay higit na mas mahusay kaysa kay Qin Shuang. Ikaw moldite anak ng asong babae, palagi kang may kagustuhan sa si Qin Shuang, at si Lao Su ay ang tagapagligtas ng iyong nihilismo. Ngunit paano ako napabayan sa lahat ng oras kung hindi dahil sa aking kakayahan? Hindi ko malalaman kung gaano ako kaawa-awa sa iyo, isang moldite na matandang lalaki. Sa mga mata ni Ye Gotcheng, dapat ibigay ni Sanyong ang kanyang buong suporta, hindi si Qin Shuang bilang pangunahing, ngunit siya ang pantulong, dahil si Ye Gotcheng ay napakamakasarili. Kahit mabait ka sa kanya, sa tingin niya ay tama. Ngunit kung medyo masama ka sa kanya, kamumuhian niya ang isang henerasyon. Noong nakaraan, tatlong hindi alam. Patawarin mo ako. Tinapon ni Sanyong ang kanyang dibdib at dahan-daang tumayo mula sa lupa. Humingi siya ng tawad kay Ye Gotcheng. Mabuti iyan. Kung alam mo ang mali, maaari mong itama. Kung magaling ka, hindi ka masyadong magaling. Matanda, ibigay mo ang utos ng nihilismo ng pinuno. Malamig na sabi ni Ye Gotcheng. Tumanggong si Sanyong. Nagmamadaling sinabi ni Lin Mengxi, Elder Marshall Brother, ang utos ng punong guro ay ang susi upang makontrol ang ipinagbabawal na salamangka ng nihilismo. Huwag gawin ito. Oo, kung ibibigay natin ang utos ng punong guro, gagawin natin. Maaaring ito na ang kanilang huling bargaining chip. Kung ang pagbabawal sa nihilismo ay aalisin, kung gayon ang nihilismo ay ganap na hindi mababantayan, at si Ye Gotcheng ay magiging mas walang prinsipyo. Damn, I'm talking. Hindi ka naman malaki o maliit. Ye Gotcheng malamig na tunog ng inumin, nguyan ka agad sa unang pick, 5 o 6 na pick elder diretsyong atake Lin Mengxi at iba pa. Tumigil ka sa kritikal na sandali, uminom muli si Sanyong, at pagkatapos ay gumalaw sa kanyang kamay. Isang asol na tanda ang lumitaw sa kanyang kamay. Ito ang utos ng nihilismo ng pinuno. Si Ye Gotcheng ay nakangiting may kasiyahan at malapit ng pumalit. Sa oras na ito, sa harap ng bulwagan ay biglang bumangga sa isang babaeng puno ng dugo, na may hawak na mahabang espada, na napahiya, sa bulwagan ng walang lakas, diretsyong bumagsak sa lupa. Kung umuulan si Lin Mengxi, siya. Nagmamadaling umakyat, sa Sefeng. Kapag nakakita sila ng lalaki, pinapatay nila ito, at kapag nakakita sila ng babae, nilalay nila ito. Sefeng. Naging purgatorio na si Sefeng sa mundo. Maraming nakababatang Marshall Brothers ang napatay, at maraming nakababatang Marshall Sisters ang napatay din. Dumura si Rao, na napakahirap sabihin. Nang marinig ito, nanginginig ang buong katawan ni Lin Mengxi, nakakagat ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang buong katawan. Ang katawan ay mabangis. Sa wakas ay naunawaan niya ang ginagawa ng mga disipulo ng Yaoshen Pavilion nang lumipad sila sa 234 na peak. Tuldok, guro, pumunta ka at iligtas siya. Kung matatapos ang ulan, ito ay isang subo ng dugo. Bilang isa sa iilang eksperto sa Sefeng, sinubukan niya ang lahat upang makaalis sa pagkubkob. Nalusutin din ni Qin Shuang ang pagkubkob, ngunit siya ay kinubkob ng 12 eksperto na biglang dumating at walang pagpipilian kundi tumakas ang mga ngipin ni Lin Mengxi. Ay nanunuot sa kanyang mga mata. Hindi ka kasing galing ng mga hayop pagkatapos marinig ito, halatang alam ni Kuya Erfeng kung ano ang nangyari sa kanya ngayon. Pinandilatan niya si Ye Gotcheng. Patay din ang loob ng 3 matatanda at galit na tumingin kay Ye Gotcheng. Si Sanyong ay mukhang namumutla at bumubulong. Na may malamig na ngiti, sinabi ni Ye Gotcheng, parating na ang digmaan. Ang mga kapatid ko ay lalaban sa dugo. Bilang mga miyembro ng gamot na God Pavilion, ano ang problema mo sa likuran? With that, nagkatinginan sila at tumawa ng malakas. Sa ngayon, Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.